Sa lahat po ng mga supporters po ng team namin, mega love shout out. Jojo Parilla, mega love shout out bro. Salamat, mag-ingat kayo. Ngayon guys, ang ating pag-usapan po ngayon, kasi marami pong nakapanood, ay si Tatay Digong po daw ay pinaluhod po daw doon sa Netherlands, doon sa kulungan. Oh, totoo kaya ito? Kaya nandito tayo at gusto kong itanong sa ating kaibigan kung nagsisisi po ba si Tatay Digong na siya po ay nakulong po doon sa ICC. Kasi po masakit po talaga isipin, siya po talaga ang pinakasiga dito sa atin, no? Kaya nandito tayo para paiabot natin sa inyo kung mayroon po bang pagsisisi. Sana nandito yung kaibigan natin ninyo. Si Tatay, mabuti nandito ka. Si Ilinyo asan? Pasensya ka na, nais lang po natin tugunan. Oo, marami po nga nagpaabot ba sa social media na si Tatay pinaluhod. Totoo po kaya? Hindi po. Huwag po kayong gumawa ng kalukuhan ng mga pagpapaabot kasi po hindi po yan totoo. Bakit po papaluhurin yung tao? No, marami namang nagrespeto sa kanya. Ngayon tayo, meron po akong maipaabot sana sa mga tao kasi marami naghihintay ito. Kung meron po ba kayong impormasyon tungkol po sa kalagayan ni Tatay, na meron po ba siyang pagsisisi mula nang siya po ay nalayo dito sa kanyang pamilya at nailayo siya ng mga kumuha sa kanya dito sa ating bansa. Ikaw po, ano po bang nakikita po ninyo ngayon? Nagsisisi po ba si Tatay Digong sa kanyang mga nagawa o ano po? Yon. Sabi na po ng ating kaibigan, hindi po nagsisisi si Tatay kahit po na ipinapatupad po niya yung war on drug, no? Killing. Kasi po, hindi man po daw lahat na namamatay noong mga panahon na siya po yung paglingkod sa ating bansa. Hindi po lahat na siya po yung salarin, di ba kaibigan? Sino po ba? Oo, ano po? Walang pagsisisi ang ating ex-president. Kahit nasa kulungan po siya ngayon doon sa Netherlands, wala po siyang pagsisisi. Dahil po, ginawa lang po niya ang gawin na dapat po dito sa ating bansa para po ay yung mga tao na gumagamit po ng mga illegal drug o ano man yang mga ginagawa na nagbibinta, mga pusher, user, yun, wala silang pagsisisi. Ngunit, Tay, may ngunit. Ang masakit lang po daw sa kanyang kalooban kasi po hindi po lahat po ng patayan na nangyayari noong siya po ang nakapaglingkod sa ating bansa na sila po ang salarin. Kapwa adik nagpapatayan. Yun, tama po yun, di ba? Bakit po daw sinisisi po ninyo lahat kay Tatay Digong, no? Maraming nag-unay-unay o patay para lang dili matugan sa iba, para hindi malaman na mayroon po nagtatraitor sa kanila. Hindi po lahat ng mga patayan noon ay si Tatay Digong po ang salarin, di ba kaibigan? Mayroon din po, tama yan, mayroong mga operasyon ng mga kapulisan na yun, dahil po ay lumalaban, di ba? Oo Tay, gusto kong malaman po kung ano po ba ang nararamdaman po niya mula lang siya po ay nailayo na dito sa bansa natin, lalo na po yung mga anak po naiwan po yung iba dito. Ano po bang nakikita po? Meron po pa talaga siya pinagsisihan din dahil po ay nailayo po siya dito. Nako, ito po yung sinasabi ko, hindi siya nagsisisi sa ginawa po niya noon guys, na siya po ang naging leader po natin dito sa ating bansa. Ang pinagsisihan po niya ngayon, grabe, meron. Sana daw si Sara na lang Duterte ang kanyang pinatakbo. Bakit po tayo nasabi po niya yan? Nagsisisi siya, bakit po? Kaya pala nagsisisi si Tatay Digong. Nakita po niya guys na napakahina ang ating namumuno.
At saka napakahina din po yung bansa natin. Dahil wala pong sariling batas na itutupad po ng maayos. Dahil po nakita ng ating kaibigan ngayon guys ang pagsisisi ni tatay. Tungkol po ito kung bakit po pinatakbo lang niya yung anak po niya na maging vice president. Kung tatakbo si Sara Duterte noon tay na kung pananglitan ba sila po yung naglalaban ni BBM at saka ni Sara pagkapresidente, sino kaya ang mananalo? Klaro na. Si Sara talaga yung mananalo doon guys, sabi po ng ating kaibigan. Ito po yung totoo na nakikita ng ating kaibigan na pagsisisi ni tatay. Bakit po hindi niya pinapatakbo ang kanyang anak? Mula nang nakita po niya na nakisali yung taga-ibang bansa sa kaguluhan po dito sa atin na hindi po naitupad, no? Pwede naman siguro, no? Wala na makalaban-laban po si Tatay Digong kung mga pulis, mga CIDG, lahat po ng mga ahensya ng government na tutugi sa kanya at taghuli. Di ba? Walang laban po. Yun po totoo. Ano tayo? Yun ang hirap. Traidor. Mayroong traidor ang sabi ng ating kaibigan. Alam po ninyo kung sino pong traidor na kung bakit po si Tatay Digong ay nahuli at ipinapahuli ng diretso-diretso na lang kahit wala pong ipinapakitang papilis, no, na yung warrant of arrest na binabasa lang po doon sa cellphone, di ba? Hindi talaga maganda po ang pagkahuli ni tatay at pagka arrest nito, no? Ang paghahain po ng warrant of arrest hindi po formal. Ito po yung sabi ng ating kaibigan. Wala siyang pinagsisihan guys dahil po ginawa po niya ang lahat nung siya po ay naglingkod sa atin para po yung mga tao na masipti ang mga kabataan at saka yung mga tao na pupunta po dito sa atin. Nakita natin talaga nung si tatay walang mga dukutan na mga taga-ibang lahi, no? Taga-ibang bansa, mga banyaga, wala talaga. Kung meron man, maagapan lang agad. Ito pala ang pinagsisihan ni tatay. Bakit hindi po daw niya pinatakbo ang kanyang anak ng pagka-presidente? Kaibigan, moodiin ang hinungdan. Hindi siya nagsisisi sa kanyang kinalalagyan po ngayon. Pero guys, na-miss lang po daw niya talaga ang mga taong sumusuporta sa kanya. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. At miss po niya yung mga kamag-anak po niyang naiwan dito, nag-alala po sa kanya. Yun po ang totoo. No, wala man tayong magawa. Pero sa totoo lang, ito po yung may paabot natin. Nakita yun nato na medyo mahina kita karon. No? Nakakahiya po ito sa ibang tao at sa ibang lahi at ibang bansa. Dahil po ang Pilipinas, no, nagpapapasok sila ng hindi po natin kaano-ano.